Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And syempre, pinaunlakan uli tayo ng ating pinakamamahal na kambal. So welcome, sabayan niyo uli kami sa pag-inom natin ng mainit na tsaa. Andito po sa aking gawing leftmost, si Dayan Gabriel. Palakpak naman tayo dyan. At syempre si Irene Tolentino. So, welcome back. Let us praise the Lord. So, inom tayo. Marami pa akong gusto itanong sa inyo, ha? So, nakakaaliw, no, yung mga kwento nyo in the past. At syempre, talagang saludo kami sa inyong lola, no, na talagang nagpursige na mapalaki kayo ng maayos. Pero ito na yung gusto kong portion, yung love life. Kasi lagi namin iniisip, paano yun? Pag na-inlove sa inyo yung mga boys, di ba? Magkaka-crush sa inyo, magkamukha kayo eh. Paano nila mapipili? Sino dyan ang gusto ko? Paano bang ganun? Dati po natatandaan ko merong may crush sa kanya na hindi naman ako crush. Talaga? Opo, may ganon. May nadidistinguish nila kung sino sa amin. Talaga? Pero sa totoo lang po, ngayon ko lang napag-isip-isip, mas marami pong nandigaw kay Irene kaysa sa akin. Wow! Talaga Totoo po naman. yun, oo. Revelasyon nito. Mas marami po sa kanya nagkagusto kaysa sa akin. So, nung nangyayari yun, at nararamdaman niyo naman, syempre, na ito, naku, may crush to sa akin. Tapos sabihin na, ay, ito hindi, sa kanya yan may crush. Nararamdaman niyo yun? Walang ganon. Wala pong, wala kaming ganun. So, hindi kasi kayo masyado conscious dun sa aspect na yun, no? Hindi yun ang naging focus ninyo. Medyo late bloomer po kami, hindi po kami nag-relationship nang habang nag-aaral po kami. Nagkaroon po ako ng relationship, nagtatrabaho na po ako. Wow, naku, tuwan-tuwa naman, Ganun din po nakikinig ang si lolo't and lola, o sa mga pinalalaki nila, gagawin kayong model at example, di ba? Kasi kung aral lang talaga. So, nung independent na kayo, kaya nyo naman na, tsaka pa lang kayo nag-entertain ng mga suitors. So, fast forward ako. So, na-inlove na. Siyempre, marunong naman ma-inlove, di ba? Paano yung naramdaman mo, Dayan, nung gusto na mag-settle down ni Irene? Siyempre, nung una po, siyempre happy po ako para sa kapatid ko na nakita niya na po yung the one niya. Pero hindi naman po ako na parang na-feel na parang may nasepangs ako, na separation anxiety ako because lagi po sa lahat ng lakad nila Irene, ng asawa din niya, at saka yung mga pamangkin ko, lagi po akong kasama, maski po sa trabaho po nung asawa niya, pag mayroon po mga outing, lagi po akong +1. Oh. Never po ako hindi na +1 ni Irene. So, yun yung unique. Kasi, talaga, in-incorporate ka niya. Na parang karugtong ka talaga ng kanyang asawa. Siguro naisip niya, ang lungkot ng kapatid ko, sama ko na nga lang to. Tama naman, no? So, yun naman, ay gesture mo ba yan? O automatic yan dun sa naging mister mo? Nagkusa siya talaga na i-accommodate si Dayan? Parang, lagi po sinasabi na kahit saan kami pumunta, parang mas komportable ako na siya ang kasama ko. Na lagi siyang kasama. So, kasi po yung asawa ko po, isang sundalo sa Philippine Air Force. So, ang dami po nila activities, mga out of towns, ganyan-ganyan. Kahit po sinasabing immediate family lang, asawa at mga anak. Lagi ko sinasabihan yung asawa ko na, Dads, isama natin si Dayan. O, para mas komportable po ako yung pag may, lagi ako may kausap, may katuwang po dun sa mga anak ko, sa mga anak ko po magbabantay or kasama po. So, dumaan na ba sa buhay niyong magkapatid, kayong kambal, na lumipas ang araw na hindi kayo nag-usap o hindi kayo nagkita? Nangyari na ba yan? Hindi po. Lagi po kami nag-uusap, nagkakamustahan. Minsan po kung tahimik parang may kulang eh. Kailangan kong kamustahin. Anong balita sa inyo? Or bakit tahimik? Bakit tahimik? Ganon. So, paano naman pag gusto mo magbakasyon? O di mahihiwalay ka talaga sa Hindi kanya? po, lahat po ng bakasyon. Kasama talaga out of town, out of the country, lagi po magkasama. Talaga hindi mahihiwalay talaga. Lahat po ng activities po namin, lagi po kami magkasama. Usually kami pong tatlo ng kuya ko, pati kuya ko, kami tatlo po. So parang triplet na kayo. Pero yun ay kuya. So si kuya ba hindi nagkaroon ng sa inyo, selos na mas maraming panahon si lola sa inyo? Kasi dalawa kayong iniintindi. Actually, ang kuya ko, yun ang laging tingin po kasi talaga naman po na favorite po kami ng lola ko. Ever since nung bata po kami. Yung kuya ko naman po, dahil mabait po siya, maintindihin po siya,
naiintindihan niya naman po yun. Kasi hindi rin naman po siya nakaramdam na parang iba po siya. Ano rin po siya ng mahal na mahal Pero din po sabay siya. din ba kayong lumaki? Opo, Yes po, sabay-sabay po. Kaya kami. nandyan lang din siya Kuya all ko the po time. ay 2 years, 2 years lang po agwat sa amin. Maliit lang. Binata pa rin po siya. Talaga? Kaya lagi po kami magkasama kahit simpleng lunch. Lagi po kami Pero parang nabanggit nyo dun sa isang episode natin na pati titos and titas, parang hindi rin lahat nag-asawa. Ganun Opo, ba may yun? mga tita po kami Dahil na... sabi nyo, nag-dedicate din sila ng Yes, time to be opo, with opo. you. Yung guardian po namin, yung tita Pinky ko po, yun po yung ubigay ni, tsaka yung tita ko po si Tata, yun po yung dentist, yun po yung kasama namin sa bahay actually. Kasi yung bahay po ng lola ko yun, parang ancestral house po yun. So lahat po ng hindi nag-aasawa dun lang po. So sila po yung naging guardian po namin until now. Kahit po may magkaiba po kami ng bahay, ako kahit po nakahiwalay po ako, nakahiwalay po ako, sasabihin nila, kakain na, bababa lang po ako, tapos kakain na po kami doon. Ganun po yung naging ano namin. So yun parang routine ninyo Routine talaga, po hindi namin. talaga naghihiwalay. Yes po. Pagdating naman sa sakit, syempre, nagkakasakit din naman tayo, di ba? Automatic ba yun na yung sakit mo, sakit din niya? Yung mga bata po kami, ganun po. Usually, kung may bulutong ako, mamaya magkakabulutong na siya, may lagnat. Sore kasi, eyes. ayun, May ganyan. nag-sore eyes yung isa, automatic Opo. din yung isa. Pero ngayon pag malaki na kami, hindi lang pong sa sakit. Yung parang pag meron pong pinagdadaanan yung isa sa amin, mararamdaman po ng bawat isa na may mali, na merong talaga. na merong something doon sa isa. So kahit unspoken, kahit Yes. hindi i-reveal na may Non-verbal, pinagdadaanan ako, nararamdaman niyo Yes, talaga. nararamdaman po. na may bigat na pinagdadaanan yung isa. So, paano yun pag nagpapa-lab test kayo, sabay din kayo? Ay, hindi po. Sa amin dalawa, mas ano po ako sa ano ko ngayon, Sa health. sa health. Ano po ako, praning po ako, lagi po ako nagpapa-check up. Okay. Dala ba Parang yan ng every month, pandemya? lahat po ng check-up, chinek up ko na yata. Si Aileen po, hindi po siya ganon. Magkaiba po nga kami. Siya parang wala siyang, happy-go-lucky lang siya, ganon. Lagi ko po siyang sinasabihan na magpa-check up ko, minom ka ng gamot, nire-remind ko po siya almost every day na inom mo na ba yung pang-morning mo, ganon po ako sa kanya. Kasi, syempre, Mas health conscious ka. Opo, at the same time, parang mas naging conscious po ako nung nawala po yung husband niya dahil sa atake sa puso. So, feeling ko, dahil na-mention niyo po na sundalo po yun, so healthy, feeling ko, mas hindi po kami healthy, so mas ano po kami, prone kami sa mga ganong sakit. So, mas lalo lang po ako naging, Paranoid. na So, parang, ibig sabihin, bata kang nagbyuda. Kasi Opo. bata ka pa eh. Opo. So, ilang years ka nang byuda ngayon? 1 year, last year lang po namatay yung asawa ko. So, napaka-fresh pa po, no? So, nararamdaman pa talaga. So, ang naging impact naman sa'yo, to preventive naman, no? Sa pagkakasakit. and So, also, something healthy din naman yon. yes, and also po yung moral support. Ako po sumasama din sa kanya kapag meron po siyang appointment sa doctor niya. Kapag meron po siyang kailangan ipaayos sa kung ano man, lagi pong support Pero kasi ako. di ba kasabihan yan, alam to ng lolos and lolas, pagka namatayan ng asawa, parang kalahati daw ng totoo. katawan mo talagang sumama na rin sa hukay. So nandun ka ba para maging katuwang nung kabilang katawan naman niya? Opo, siguro hindi siya maniniwala na parang nung namatay po yung asawa niya, parang namatayan po ako ng asawa din. Ganun yung feeling ko. Kasi po parang hindi lang yung pag naisip ko na paano na yung kapatid ko, paano yung mga pamangkin ko. So naisip ko, more than anything else, mas kailangan niya po ako ngayon. Ganun. So Dayan, ibig sabihin nung namatay ang kalahati ng puso niya, namatay din Namatay yung din po. kalahati ng puso mo. Kasi you feel for her. Ramdam mo yung pinagdadaanan niya. So, May kaibigan po ako nagtatanong, Dayan, bakit ka merong picture ni Jonathan sa likod ng cellphone mo? Siya rin kasi ganun po, asawa niya yun eh. Nagtatanong, asawa mo ba yan? Hindi naman, di ba? Pero hindi ko po ma-explain na ganun po yung impact din sa akin ng pagkawala ng asawa niya. Na parang, siguro kung normal sibling lang, siguro wala po. Pero
kung ano yung nararamdaman niya, nararamdaman ko. So yung pain niya, nagfo-flow sa'yo. Yes. Ramdam mo more than anyone. Yes, yes. Kasi magkarugtong kayo Yes. iisang hulma kayo, iisang hubog kayo talaga. So nakakatuwa ho na maintindihan natin, no? Hindi nakakatuwa yung sitwasyon, kundi yung to learn from you na hindi pala nag-iisa si Irene sa pain niya. Hindi lang pala siya yung nabiyuda, kasi all the while pala yung grief niya, andun ka din. So not only as a support, kung hindi, yung ikaw mismo nandun ka sa loob ng puso niya. And that is different. Parang yan ho yung hindi natin kayang maranasan kasi hindi tayo katwin. Di ba, sa kaibigan, sa lola, sa tiyahin, nararamdaman natin yun na I see you, I hear you, I feel you. Pero magkaiba pala yung chemistry pagka twins talaga. Kaya sa totoo lang ho, ano man ang pinagdaraanan, you are never alone, no? Pero ngayon na kahit papano naman umuusad kayo, parang dalawang paa na yan na nagsasabay na kayo ngayong naglalakbay uli pagharap sa buhay. So we're just thankful for the twin blessing na may kakambal ka rin na naging katuwang mo para sa pagbangon uli. Siyempre, the pain will always be there, di ba? Pagka, if we lose someone, alam yan ng lolos and lolas natin, it will always be there. Pero you have to continue di ba? Mag-move on talaga tayo. Kaya twin blessings ho ang mga hinahanap natin. Teka muna, mamaya may itatanong pa ako sa kanila, pero pansamantala, basahin muna natin ang salita ng Diyos sa Old Testament coming from Isaiah chapter 61 verses 4 to 7. This is the exaltation of the afflicted. Kasi pain rin lang naman ang napapagkwentuhan natin. Ang sabi dito, then they will rebuild the ancient ruins. They will raise up the former devastations, and they will repair the ruined cities, the desolations of many generations. Strangers will stand and pasture your flocks, and foreigners will be your farmers and your vine dressers. But you will be called the priests of the Lord. You will be spoken of as ministers of our God. You will eat the wealth of nations, and you will boast in their riches. Instead of your shame, you will have a double portion, and instead of humiliation, they will shout for joy over their portion. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us praise the Lord. So tingnan niyo yung tinutukoy, kahit may devastation, di ba? Kahit may afflictions, pero may double portion daw of blessings. Kaya yung title ho natin, Lolos and Lolas, hindi lang siya basta title ng ating series of twin blessings. It's here in the Bible, binasa natin. That God will give you a double portion. Kasi alam niya yun no? Yung may nawala sa'yo, ibabalik din niya sa'yo 100-fold kung tutuusin. Pero kayo, what keeps you going? Alam ko may involvement kayo sa simbahan and it was your lola who introduced you to that group in the church. Anong grupo yan? Actually, bago po kami maging Antiocher, in-influence po kami ng lola ko kasi nagsisilbi din po siya sa simbahan. Nung mga bata po kami, pinasok niya po kami sa choir, children's choir, tapos naging Look 18 po kami. Yung Look 18 naman po, para siyang Aged 11. parang mas Batang version younger ng version ng Antioch. Until po nung naging 15 years old po kami, pumasok po kami sa Antioch community. So yung Antioch community po ay samahan ng mga youth sa simbahan po namin sa St. Peter and Paul. And isa po ang lola ko sa mga adult leader po sa Antioch community. So bata pa lang po kami, hindi pa po kami Antiocher that time. Exposed na tayo. Exposed na po kami lagi. Dahil ang lola mo Dahil ang lola ko po yung adult leader. Actually, siya po ang longest running adult leader ng Antioch po sa Makati. Let us praise the Lord. Grabe yun So, habang lumalaki kayo, alam niyo na ang mundo ng simbahan, no? Yung mundo ng salita ng Diyos, ito ang nagno-nourish sa inyo bilang magkapatid. So, anong age kayo nag-active sa Antioch? 15 years old po kami pumasok sa Antioch. Sabay po kami pumasok. After po nun, nag-active po kami hanggang sa naging leaders po kami. Until such time po kasi na parang hanggang 21 years old lang po yun. Tapos
mag-stop na po kayo doon. Pero once you're Antiocher, forever ka man po Antioch. Pwede Pero, naman magsusupport ka yes. na. Pero ako po, sa awa po ng Diyos, until now, nagsiserve pa rin po ako sa Antioch bilang isa po sa mga adult leader na feeling ko, yun po yung naging legacy sa akin ng lola ko. Wow. Kaya kahit minsan, syempre, meron ko na ibang priorities, commitment na iba, na gusto mo, career muna, hindi ko po maiwan ang Antioch because feeling ko, regalo po ng lola ko sa akin yun. So yun ang next question ko, kasi pareho kayong mga negosyante. Paano nyo pa nga na-i-insert yung pagiging active ninyo sa Antioch? At saka yung si Irene naman, ano yung involvement mo? Nung 2023 po, na naging part po ako ng Hermanidad 5. Hermanidad. So para pong spearheaded po ng mga activities po ng St. Peter and Paul during Holy Week and Fiesta. Oh. So, ngayon po, bilang Antiocher, natatap po ako bilang caterer po ng every weekend experience. Ako po ang nagsusupply po ng mga pagkain nila doon sa nagsuserve po ako ng mga meals po for 3 days po ng weekend experience po ng Antioch. Ang dami-daming trabaho yan. Marami no? po. Kasi marami mga bata. Tapos tuloy-tuloy ang kain yan. More or less mga 100 packs po. Sunod-sunod po yung breakfast, lunch, merienda, dinner, hanggang midnight snack. Ganun po ang service po sa Antioch. So, ibig sabihin yan, Irene, yung mga staff mo, Antiochers na din. Ganun Kasi nga sila po. yung nagsiserve with love, di ba? Opo. Kasi kung ordinaryong serbisyo lang ng catering mo yan, may kapaguran, di ba? Pero dahil sa Panginoon itong ginagawa ninyo, sila rin, apostolate din nila. Opo. May mga catering po kami outside the church. Ang mga waiter niya po, mga Antiocher. Ibibigyan niya po ng kabuhayan. Yung mga Antiocher na gusto mag-sideline, ganun po. So, kasi hindi pa naman sila pwede magtrabaho ng todo-todo kasi mga nag-aaral pa rin. Rumaraket lang po. Rumaraket. Pambaon nila. Opo, correct. Tsaka pan-load. Yes. Kasama yon. So, paano nga yun? Hindi ba nakakaistorbo ang apostolate o hindi ba nakakaistorbo ang negosyo sa apostolate? Siguro po, hindi naman po kasi ngayon, katulad ngayon, meron naman po kaming mga leaders na mga kabataan din na ka-age nila na sila po talaga yung nagpapatakbo. Kami po, mga support lang po kami na once na kailangan po ng tulong, financially or morally, yan dyan lang po kami lagi na nakasuporta po sa community. Kahit hindi po kami nagpapakita, madalas sa mga sa mga weekly prayer meetings, anytime po na kailanganin po kami, nandyan po kami lagi. So, ganun din ang tanong ko. So, sa Antioch, kung nasa kasaysayan ng lola mo, kasi siya yung longest na adult leader na Antioch, di ba? Kayo lang din ang kambal ng Antioch community? Opo. Parang kami lang po. Kami lang po. Nag-iisa. Ang nag-iisang tandem. Parang wala po. Wala talaga. So, kayong nasa trono, hawak nyo ang corona na dalawa, no? So, na-observe ba ninyo? Kasi marami yan batches, di ba yung Antioch? May kaibahan ba yung kabataan natin noon at saka ngayon? Yung time ninyo, kasi Antiocher kayo Although meron po mga similarities, pero mas marami po yung, siguro, may mga iilan po na kakaibahan. Kasi yung mga kabataan ngayon, medyo iba na po talaga sila. Decisive po sila. Kami, parang kahit po, nung batch namin, kahit po matambay kami, pero pag sinabi ng magulang, uwi. Ganon sila talaga. Alam mo yun, So, malaki ang kaibahan ng mga kabataan. So, ang follow-up question ko dyan, malaki rin ba ang kaibahan ng mga lolos and lolas ngayon, ng mga Antiochers? Kasi kayo, laking lola kayo suportado kayo. Kasi siya nag-introduce sa inyo sa Antioch. Paano yung generation ngayon? Supportive din ba yung mga grandparents ng mga Antiochers? Opo, yung mga Antiochers po normally is parish, dahil parish-based po siya. So, ang mga nare-recruit po na maging members po ng Antioch is mga kapitbahay, mga magkakapitbahay. So, dahil kilala na po ang Antioch sa poblasyon, very supportive po ang community sa Antioch. Lalo na parang pag alam nilang Antioch, alam nilang maingay yung grupo na yan, pero yan yung mga activities na mga worthwhile, mga nakakatulong sa mga matatanda. May mga ganun po kaming project So, meron pala. So, supportive po yung lugar po namin pagdating po sa
sa Antioch. Kasi dahil po siguro pagdating sa simbahan, ang poblasyon po is very active kasi sa church. So, ang nakakatuwa sa parokya ninyo, hindi lang matatanda, kasi may mga bata. Mga bata So, po. kaya ba natin sabihin na lolos and lola, support yung mga para paatinin nila ng mga activities, Yes, po. address natin ang mga lolos and lolas. Minsan kasi ayaw nila. Uwi, isip nila you're just wasting your time. Yes po. May mga ganun nga po na minsan tambay lang yan, ganyan. Yun po yung mga pumapasok sa isip nila. Oo. Pero sa totoo lang po, kami bilang Antiocher na nakaranas po, and siguro po ang lola ko po hindi naman po tatagal dyan kung sa tingin niya makakasama po yan sa mga apo niya o sa kabataan. Malaki pong tulong yan kesa po malayo ng landas, yung mga ganyang, hindi na po Antioch, siguro yung lahat po ng mga youth organizations sa church na dapat mas i-encourage yung mga kabataan na mailapit sa simbahan kung hindi man po makapaglingkod dun sa mga sa misa, yung mga ganyan pong mga organizations na mapapalapit sila kay God, mapapalapit sa Diyos, na lalo na po ngayon na marami pong mga influences na hindi maganda. So mas kahit po ako magkaanak po, ako talagang ipipilit ko po na mag-Antioch. Kahit si Irene po, yung anak niya po. Ayun, oo, kumusta pala yung anak mo? Si na. Ashley, nabanggit mo last episode Ilan ba yung anak mo? Dalawa po yung anak ko. Si Dalawa. Ashley po, 16 years old. Si AJ naman po, 15, active naman po sa Cofradia. Yun naman po yung mga nag-aalaga po ng mga birhen. Opo, yun, willing-willing po yung anak ko. So talagang ang involvement nyo pala talaga nasa parokya, no? Tsaka iba-iba kayong segment. Kumbaga, may Antiocher, may Manidad. Tapos ito sa Birhen de la Rosa ba yan? Opo, Cofradia. Nakakatuwa ho, no? Isang pamilyang ito na nagsimula lang sa impluensya ng lola. Opo. Tapos ngayon, nag-grow sila at nag-extend, nag-expand as a family. Kung meron po pagkakataon, no, na ipaalam natin sa lola ninyo in heaven, ano kaya yung ikaka-proud niya sa inyo? How you have become and who you are now? Siguro po yung kung ano pong narating namin ngayon at yung mga mararating pa po ng mga anak namin na dahil po sa influensya na wag pong lalayo sa simbahan. Yun po na since literal po kasi malapit lang po kami sa simbahan kasi mga few walking distance talaga. As in 10 hakbang lang sa simbahan lang po kami. So lagi pong ilapit yung mga bata sa simbahan. Yun po ang laging utos ng lola ko na para hindi po mapariwara. Yan po, kung ano pong... Usually, ang simbahan naman po ng St. Peter and Paul, meron po mga Pwedeng salihan. Pwedeng salihan. Kung bata ka, meron kang ganito, children's choir, merong mga youth 18 community, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa mas matanda ka pa, meron po mga may lugar ang butler. lahat. Yes, opo. May lugar po ang bawat isa. Tama. So, yun po. Salamat po sa lola namin na minulat po kami na kahit simula po ng bata kami na maglingkod sa simbahan. Yun po ang laging turo na huwag pong lalayo sa simbahan at lagi pong magsisimba. Yun po. Ako naman po, papasalamat po ako sa iminulat mo ng lola ko na, yun nga, nasabi po na Irene na magkaroon po ng faith sa Panginoon. Hindi lang po yung makita niya kaming naging matagumpay sa buhay. Siguro, yung malaki din pong influence niya, yung kahit po madapa po kami, hindi naman po naging hindi naman po naging smooth sailing yung pinagdaanan din po namin sa buhay namin. Marami po kaming mga pagsubok din hinarap. Pero dahil po sa lola ko, dahil po sa influence niya na mailapit po kami sa simbahan, sa Panginoon, every time po nadadapa po kami, dahil po sa faith namin, nakakabangon po kami. Because para sa akin, napaka-importante po noon. Na natuto po ako po, kahit hindi na po ako nag-work sa corporate, dati po kasi parang sobrang busy ko, every 8 hours to 12 hours, talong-tali ako sa trabaho. Ngayon po, parang ang slow ng morning ko, every day I make it a point na I pray the rosary every day. I read the Bible every day. Yun po yung lagi ko pong, parang lagi kong sandigan. Kahit po
marami po akong pinagdadaanan kahit busy, kailangan ko po na mag-slow down ng morning, kailangan ko po magdasal. And yun po yung, sa tingin ko, nagiging proud po lola ko sa mga ganun pong iminulat niya sa amin. Kasi kung wala po kaming faith, siguro, hindi ko po alam kung saan po kami mapupunta. Tumba na. Kahit po, kaya sabi ko nga po na kahit po siguro madidiskarte kami, kaming kambal, magagaling po kami sa negosyo. Pero dadating po talaga na life will bring you to your knees. And yung feeling namin na everything po is not dependent on us. Na kayang-kaya namin to, hindi. Because lahat po talaga, hindi po namin to makakaya kung hindi po dahil kay God. Galing. Kaya thankful po kami na yung lola po namin talaga ang nagsalba po sa amin. Hindi lang po talaga binuhay kami, pinag-aral kami, pinakain kami, binigyan kami ng magandang buhay. Pero ang pinakamaganda pong iniwan niya sa amin is yung pong faith na napakaano po ng steadfast po ng faith ng lola ko. Sabi nga namin, ang patron saint niya is si Saint Monica. Kasi di ba po si Saint Monica, anak niya po si Saint Augustine, na walang tigil nakakadasal para mapagbago si Saint Augustine. So ganun po yung lola ko, yung feeling ko yun ang nilulook up niya si Saint Monica because sa lahat po ng pinagdadaanan namin, lola ko po hindi tumitigil ng kakadasal. Kaya siguro, naging ganito po kami. At ang maganda doon, pinagbigyan ng Diyos, no? Ang panalangin ni Saint Monica. Yes. Kaya walang imposible sa Diyos at mahaba man ang proseso, pero sa dulo, pinagbibigyan ng Diyos kung para sa iyo Kung ano yung nakalaan para sa iyo, inihahanda niya talaga ang lahat. Kung nandito lang at kaya rin nating interviewin sana ang lola ninyo, di ba? Natutuwa ako sigurado, nakatayo at proud na proud sa inyong kambal. Kasi nung pinalaki kayo, hindi ordinaryo. Kasi dalawa agad kayo, sa bayan yan, no, na itinawid niya talaga sa buhay. At tulad ho ng binanggit nila, from their own mouth, no, sa kanilang mga labi nang galing yung gratitude sa isang lola. Samantalang hindi na sila naririnig ng lola. Pero tayong mga lolos and lolas, titos and titas ngayon, ang nakasaksi ng kabutihan ng isang lola na walang pangalan, wala ng muka, kasi nandun na siya. Kasama na ng Panginoon na nauna sa atin, pero sila yung buhay na saksi ngayon. Kayo yung naging bunga ng lahat ng panalangin ng inyong lola. And because of that, lahat ng pagpapala ho, sana kambal na pagpapala ang ating mata mo sa isa't isa. No? Hindi lang para sa kambal na ito, kung hindi sa ating lahat. Kayo na nanonood, kahit nanonood lang kayo, alam kong blessed na blessed din kayo. So, any parting words for our lolos and lolas? Meron pa ba kayong gustong sabihin sa kanila bilang pagtatapos? Sa mga lolas and lolos, salamat po sa pagmamahal. Kasi yan po ang mga lola at lola, yan po ang mga pinaka mapagmahal na tao sa mundo. So, maraming salamat po sa inyo and sana marami pa pong mga anak at apo na makaramdam ng inyong pagmamahal. Si Dayan? Ako naman po, sa mga lolas and lolos po, gusto po namin lagi na ipaalam sa inyo na lagi po namin kayong mahal at hindi po kayo nawawala sa amin, sa panalangin po namin. And maraming salamat po sa mga sacrifices na binibigay nyo lagi kasi iba talaga ang magmahal ang lola at lola. Alam mo po, feeling ko mas ano po sila kaysa sa mas matindi sila magmahal. Totoo. Parang matitiis tayo minsan ng mami natin tsaka daddy natin. Totoo pero po. yung lolo tsaka lola, parang hindi sila makakatiis. Ibibigay at ibibigay nila kung ano yung ikakangiti natin. Opo, kasi nare-remember ko po yung lola ko. 3 po kami pinag-aaral sabay-sabay ng kolehiyo. Sabi po ng lola ko, gustong-gusto niya makapag-pilgrimage, makapunta sa Italy, sa Paris, ganyan. Gusto niya makatravel, pero hindi niya po yun magawa. Dahil po nagpapaaral po siya ng 3 sa kolehiyo. So, parang sana po, ngayon kayang-kaya na po sana namin ibigay yun, kaya lang wala na po siya. Kaya maraming salamat. Gusto ko po i-shoutout ang lola ko. Si Mami Nene, si Ledonia Gabriel. Thank you, Mami, sa lahat ng pagmamahal niyo po sa amin. And buong buhay po namin yun. Tatanawin na utang loob. Maraming salamat. Pinapaiyak tayo ng kambal natin ngayon. Twin blessings, twin tears din kami. Twin yung tears kasi
may lungkot na part, pero may saya rin na part eh. Pag pinag-usapan yung sakripisyo, hindi maiiwas yung pagmamahal. Kayang magsakripisyo dahil nagmamahal. At ang sino mang nagmamahal, handang magsakripisyo. Maraming salamat. Utang na loob namin sa inyo ang mga ngiti namin ngayong hapon. At tuwan-tuwa ang lolos and lolas dahil na-appreciate ng mga apo. So, lolos and lolas sa inyong apostolate ministry, eto, merong kahihinatnan ang lahat ng inyong sakripisyo. So, manalangin po tayo. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord God, in the simplicity of my heart, I have gladly given you everything. Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel, who will not receive 100-fold now in this time. Houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So maraming salamat sa inyo, Diane and Irene. At sana patuloy kayong sumubaybay sa ating programang Twin Blessings dito sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors. Bye-bye!